Usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Ubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kulitan at tawanan dito sa bagong tambayan. Antigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag na tangkain sumuko, hindi ka lulusot. Bawat bawang tanong may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa nilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Ito na yun. Ready na. Ready na tayo mag-start. Alright, guys. I'm back at it again. This is your boy, Amon here. And we are going to discuss another episode na sigurado akong kapupulutan nyo na naman ng mga impormasyon. Mga impormasyon na hindi nyo kailangan nyo pala sa inyong mga buhay. And this episode, we have a guest na napakatagal ko nang gustong papuntahin dito. Even before the conception of this podcast, gusto ko na talaga siyang makasama rito. Well, without further ado, ito ang ating OG sensei. Matagal na. Bata pa ako, ito na, Kuya Lance na. Please welcome, Lance! Kuya Lance! Okay. Ito na po, Kuya Lance. Kamusta, Kuya Lance? Ito naman, okay naman. Siyempre, medyo busy-busy. Mm-hmm. Kahit na, dahil din siyempre sa nangyayari nga ngayon. Sa nangyayari ngayong pandemic? Pandemic. Aha. Medyo mabigat kasi talaga. Maraming siguro ngayon challenges sa work mo, no? Sobrang challenge, lalo na sa, sa work ko bilang safety officer. I see. So, tawag dyan, Kuya Lance? Siyempre, kami, kilala ka namin as bilang Kuya Lance, kuya naming lahat, yan, yung mga tropa, di ba? Yep. Sila Jojo, sila Franklin, yung iba pa, mga nakasabayan namin nakasama ka. Ikaw talaga yung unang nakilala ko na OG gamer eh. Di ba? Natatanda mo nang nagkakilala tayo. Kirby Days, Family Computer, di ba? Kirby Days, tapos Spyro PS1, diba? grabe na. Kirby, Napakatagal Spyro, mo. tapos Crash Bandicoot. Oo, grabe na. Alala ko yung Spyro, nagpapaturo ko sa'yo. Kakandaligaw-ligaw ako sa maze ng mga dragons. No? Ayun, tapos natatandaan ko rin pala nung nakilala kita, Kirby naman, yung last stage, yung Dracula, yung vampire na yung huling-huling stage ng Kirby sa Family. Family ba yun? NES? NES? Family? Family. Family ba yun? Hindi, NES na yata yung Kuya Lance. Ang sa NES, yung Altered Vision nilaro na natin. Tsaka si Michael Jackson. Di, yun, Sega naman yun. Di ba? Ang tagal na, no? Parang kala mo napaka-bilis na talaga ng panahon. Sobra. Dati naglalaro-laro lang tayo ng kila Kuya Betong ngayon. Dati makikiyarkila lang tayo ng computer. Ngayon, wala na, adulting na. Wala, hindi. Tsaka, wala na rin si Betong na computer na gano'n. Na family, no? Iba na yata. Pero meron na rin siya computer shop. Sa computer shop. Pero at least, tuloy-tuloy pa rin yung business niya. Computer, di ba? Computer na. Pero, computer pa rin. Actually naman, dapat talaga ipapaano niya pa yung PS1, PS2 niya. Kaso, ayaw na nung anak niya. Doon na lang sila sa route ng computer shop na lang talaga. Computer shop na lang. So, ayun na nga. Eto, nagre-reminisce ako ng mga pinagdaanan natin ng mga nakaraang panahon. Eto na, pasok tayo sa trabaho. So, anong trabaho natin? Safety officer ngayon? Simula kasi nung... Anong line ng trabaho yan? Sa construction. Okay. Ganito, ikukwento ko. Medyo magkukwento lang ako ng konti lang. Sige lang. Sige lang. By 2010, no? Mm-hmm. Way back. Nung nag-umpisa ako dito sa tinatrabahoan kong kumpanya, muna ako sa umpisa, pintor, no? Kami yung tigagawa ng mga ng mga wall at saka kisame, di ba? Pinipinturahan namin yan, inaanohan namin yan. Then siguro gusto ko kasing yung paalaman ko ba? So parang lumawak yung hindi ko gusto kasi yun lang gagawin ko. Syempre, parang mas maganda, marami ka pang ma-acquire na skill. Yes. Skill, diba? Ginawa ko, nung nakita ko yung paano yung magpintura, maglagay ng mga patis, maglagay ng kung ano pa man, ginawa ko, pumunta ako sa ibang section. Umano ako ng iba pang skill, katulad ng karpintero, mason, at saka tile setter, no? Then, nung natuto naman ako,
siguro nakita nila yung pagiging engineer ko. Ginawa nila akong leadman. Oh. Yes. At syempre pag ikaw leadman, gumagawa ka at pag wala si foreman, ikaw yung pwede nilang asahan nila. Oh, galing yun, no? Yes. Tapos siguro sa kasisip-sip din. Joke lang. Diba, gano'n naman talaga minsan di ba? Hindi naman sip-sip Kumbaga parang palabra de honor nga lang, kumbaga, di ba? Kasi nga, marami nagsabi sa akin, sip-sip ako kasi nga, bigla ako naging foreman ng kabilang grupo. Baka kaya ka na sinasabi sip-sip kasi tumataba ka kakasip-sip. No, hindi pa ako tama. Hindi mo tama. Last 2015 pa ako tumba. 4 years ago. 4 years ago. Hindi, nung bago yon kasi 2020 yun, di ba? Ay, 2010 yun. So, 2015 pa ako tumaba. Siguro, kaya ka tumaba kasi lumalaki nakita mo. Kaya dami ka na nakakain doon. Siguro ganun. Siguro pizza kayo ng pizza dun sa office. Sabihin ko sa'yo, di ba? Then, nung naging nung naging foreman na ako, nagkaroon ako ng maraming tao, maraming mga kakilala. Yeah. Pinapasok ko doon, kaya ginawa nila akong foreman. Talaga parang manpower, no? Yes. Yan naman talaga pagka kasi naging kasi pag leadman ka, ang kaya mong i-lead 10 to 20 per person, di ba? Dami din, no? Yeah. Tapos pag ikaw gusto maging foreman, 20 to 50. Ooh. Palaki ng palaki yung unit na pwede mong hawakan, ano? Then, nung nagkasakit yun, noong 2012, nagkasakit yung safety officer namin, mas lumawig pa. Kasi, na ako noon, nag-safety aid na ako. Tapos, last 2014, kumuha na ako ng license? ng certification. Kumuha ako ng COSH sa Marikina. I see. Construction Occupation Safety and Health. So talagang hindi yung talagang ikaw dokumentado ka na alam mo yung ginagawa mo and certified ka na ganito ka. Yes. 'Di ba? Then yun nga, bukod din dun sa COSH, marami pa ako nakuhang certificate kasi kailangan mo yun para tumaas pa yung mo. Parang yung credentials mo kasi yan di ba? Tapos, ngayon, kaya naging tawag sa akin, SO3, kasi nga, matagal na rin ako safety officer. Safety Officer 3. So, Yes. yun yung level. So, may 1, may 2, may 3. Hanggang anong level yun? Ang level 4, yun yung tinatawag nila na kailangan na para maging practitioner. Oh. Tapos, level 5, kailangan ka na ng DOH. Oh, okay. Parang Tapos, meron ka ng lisensya nun. Parang may level Ano yung pinakamataas? Yun na yung practitioner. Practitioner. Yun may tapos, parang may aura ka na yata. Para sa Ragnarok. Para kang bilaps ng fully box ng Ay, fully box. Fully box ka na. Di ba, may mga level Tapos, pag pupunta ka, gagawin mo. Supervise lang, di ba? Then, magsasabi ka na, magkakondak ka ng ng ganito. Oh, 1K. Wow. Per hit. Sarap. Yes. Sige, dyan na lang ako. Kung pa pwede na ako. yung dati. Ayoko na mag-drawing. Ayun na nga. Kaya Lance, ito, maiba ako. Tawag dyan, di ba, construction, no? Hindi pala maiba. Ito lang. Construction yung line mo. Kasi, alam mo, ever since talaga yung pagrespeto ko sa mga taong nagko-construction, sobrang taas. Kasi, para sa akin lang Ako hindi ako marunong mag-construction Tsaka tawag dyan, hindi ko linya talaga yung ganyan na civil works na ika nga, di ba? More on art ako di ba? So, alam mo yun, yung mga pinsa ko nagko-construction, mga tiyuhin ko, malaking respeto ko sa kanila. Biruin mo, gumagawa sila ng mga tirahan ng mga tao. Legit na kinakailangan at ginagamit ng tao. Isa yan sa mga primary pangangailangan ng tao clothing, shelter, food, 'di ba? Water, o 'di ba? Internet. Ano pa ba? Pero ang totoo lang Pag nasa larangan ka kasi ng construction, lalo na ngayon sa ganitong panahon, 'di ba? Sabi nila, totoo naman, ang isang building 50 years lang. So after 50 years kailangan demolish o demolish yan, then papalitan ng bago. Hindi pwedeng ayusin. Hindi na kasi yung structure niya May yung structural integrity niya hindi na maganda. Kasi karamihan ngayon, dati kasi yung mga mga building natin, wala silang grove na tinatawag. I see. Kasi yung grove ngayon, yun yung pagka meron siyang gap yun May gap. Na para pagka lumindol, gumagalaw lang siyang ganun. O lalo ngayon, prevalent yung lindol, no? Oo, diba? Kaya ginawa nila, inano nila yung gap, nagkaroon ng gap, meron nagtatawag nilang grove.
So, hindi na masyado maging kaya na ng building ngayon. Mag-withstand ng... Mag-withstand ng 5. Eh, di ba sinabi na yung the big one, yung sobrang... buti nga, hindi nangyari yun. Pero alam mo ba? Ikaw, Kuya Lance, tingin mo marami mamamatay pag nag-big one? Yeah. Lalo na sa Marami. mga buildings natin Yes. ngayon. Isa ako sa pero kaya ako nagkaroon ng sa MMDA. Kasi sumali ako. Mhm. Naging isa ako sa mga rescuer Mhm. ng MMDA ng The Big One. Ooh. Isa kami So dyan. may training kayo? May training ako, meron akong certificate na isa ako sa MMDA na The Big One. Tandaan mo yung damit kong Yeah. Oh, yun. Oh, ang galing Rescuer. naman, no? Meron ka na talagang parang Tapos, yung experience sa para doon. sa Red Cross. Yung sa basic life Kasi support. at saka, tawag siguro part yun dahil safety nga di ba? Yes. Safety officer. Tapos yung sa fire something. So, kumbaga sa game, parang support ka talaga. Yes. Ikaw Isa yung ako, healer. priest. Healer, wala ka lang resurrection. Wala. Pag tegi na, wala na, matay na. Hindi naman totoo kasi yun. Siyempre, di ba? Alam ka naman si Jesus ka ba? Ano yung back to drawing board na? Ayan, Kuya Lance. So, ito, pasok na tayo ng mind stock natin. Okay. This episode kasi, we will tackle or we will discuss about how true and saan kaya nanggaling yung kasabihan na or urban legend na yung mga batang kalye daw or mga bata, kinikidnap daw yun tapos pinapaduguan daw sa mga inagawang tulay, ginagawang building, mga poste nila, inaalay daw para tumibay daw yung tulay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, gaano katotoo yun? Tingin mo, saan nagsimula at gaano katotoo yung kasabihan o urban legend na pinapaduguan yung mga tulay at saka yung mga construction ng dugo ng mga bata? Siguro kasi nga, di ba, way back ng, edad pa ng before Christ pa, di ba? Mhm. Kasabihan nga talaga yun na kailangan mo para maano yung pestilence at saka yung para hindi dumating yung 3 horsemen of apocalypse, di ba? Kailangan mo maglagay ng tanda ng cross na dugo ng lamb. Wait. Diba? Tanda mo? Yan yung yung kay Moises yata, yung Passover yata yun. Passover pa, yeah. Parang ipupunas lang nila yung sa taas ng nila, ng bahay, pinto. para ibig sabihin, Lalagpasan sila. Lalagpasan sila nung tatlong yun. Oo. Ng plague. Ng plague. Oo. Then, parang, kasi kasabihan nga hanggang ginawa ng hanggang ngayon, dumating yung kasabihan na yun. Mhm. Then, parang siguro, sa ko rin Ito opinion mo to. opinion ko to Mhm. Siguro kaya nila ginawa yung, dahil di ba tandaan mo, nagkaroon nga ng kulto. Di ba? Mga cults. Cults. Tapos sabi nila, itong Hindi kulto cult 45 yan na. Hindi Iba, Uy, pag yun na mo, sigurado ko lasing. Iba, Hindi naman tayo lasing ibang cult yan Diba? Hindi. Okay. Balik tayo. Sige, balik. Yung na yun, kasabihan nga kasi nga, di ba? Meron kasi nung mga panahon na yun, way back ni Mami Melda. Ayan, diba? Marcos era, no? Marcos era, Mhm. nagkaroon nga yan. Kasi nga, sabi nila, na merong 50 yata na bata na kinuha, then tinanggal yung laman loob, yung kanilang dugo, inilagay sa balde, inilagay sa isang structure, katulad ng tulay. Yan ba yung San Juanico Bridge? Di ba Marcos era ginawa yan, di ba? Siguro, Diba? pero baka, sabi nga nila, Diba? na yan yung ginawa. Mhm. Pero hindi naman natin sigurado kung totoo nga yun Mhm. Pero may haka-haka may pinanggalingan, Kuya Lance. Kung may nagsasabi ng ganito nangyari, nga naman bigla na lang lumabas yun from thin air. May nangyari. Hindi rin, marami din. Pag-usapan na rin natin ganyan, di ba? Sige, Kuya. Marami na nangyayari. Tumatay yung balahibo ko. Marami na Wait. nangyayari. Siguro meron kang alam na, no? Mga... Yes. Okay, Kasi, exciting. minsan, marami ang dumaan dyan sa lugar na yan. Mhm. Marami sila na gabi. Mhm. Mga hindi, madaling araw na kasi 1 or 2 Wait, ito, may construction site or may Yes. lugar na pinaghihinalaan na may mga sinakripisyo. Oh, yes. Okay. Ganito, may dumaan, Aha. tapos meron sila narinig ng mga boss ng mga bata. Totoo? Yeah. No? O sige, bibigay ko lang Katakot sa iyo yun, isang site ko. Di ba? Okay, sige. Yung sa site ko pagkatrabahuan. Takot Hindi na lang ko i-mention ng name kasi Okay, ano marami po ito? tayo. Halloween special na po ito. Yeah. Halloween special. Sige, go. Okay. Halloween Sabihin ko lang ganito. Yung, minsan kasi, merong isang,
Siyempre, subcon kami, di ba? Mga safety officer kami ng subcon. Tapos, iba yung sa GenCon. Okay. Then, etong merong isang GenCon, meron silang foreman. May 4 silang foreman. Tapos, sa 4 na yon, isa ang general foreman. Di ba? Kasi yung isa, sa tiles, isang foreman sa tiles, yung isang foreman sa maze masonry, yung isang foreman para sa mga sa mga pintor, no? Tapos yung general foreman, siya yung para sa lahat. Get mo? Then, ang nangyari, etong general foreman, napakalupit. Sobra siyang lupit talaga. Na para bang yung tauhan niya, kahit nasabihin na 11:45 na, dapat pagpahingay mo na eh. So, Kasi siya? yun Talagang parang ano ba yung tawag dyan? Greedy niya sa Siyempre, greedy, pero siya ang number 1 na sa pahingahan. Birin mo 11:45 na, 5 minutes or 10 minutes na lang. Diba? Para magwangwang na, para magpahinga na yung mga tao. Ayaw niya pa paghugasin yung mga tao. Parang ang dikmog naman. Sobrang yung kaya ganito. Siguro, hindi na siguro nagustuhan yung pamamalakad niya. Makalipas ng 3 years. Tama, 3 years yun. Nasa meeting kami noon, magkakaroon kami ng awareness month ng sa fire, di ba? Fire brigade. Then, nabalitaan namin talaga, yung foreman nga sinasabi niya, lumabas sa may bandang gilid. Yung lugar na yun talaga, labas na yun eh. Pwede nang tanggalin yung hard hat kasi safe na yung lugar na yun. Pero yun ang pagkakamali niya. Pag tanggal niya ng hard hat... di ba safe nga? Yes. Pero hindi niya alam eh. Kasi nasa premises pa rin siya ng ng construction. ng construction site. So, diba? okay. Andun pa siya eh. Nagtatago lang siya sa mga safety officer para hindi siya makita ng sigarilyo. Kasi huhulihin bawal, siya. no? Bawal yun eh. Ang dapat talaga, kasi meron kaming smoking area. Yeah. No? Okay. Then, inabangan siya. Nung pag-abang sa kanya, walang tama no kasi paano pakain na, di ba? Babaan na lahat. Dito sa may 9th floor, may tipak. Tipak ng, ewan ko kung hollow blocks o ba to. Binagsak sa kanya, basag yung ulo ng Ang tanong ko, yes, may bumagsak sa kanya. Sinadya ba yun? Foul play ba or what? Foul play. Pero, nailabas. Nung pinakamataas namin na safety, safe. At sinabi lang, kasi totoo naman, may nalaglag na na debris. So, parang walang tao ron. Yes. Yun lang nailabas kasi totoo meron na sirang debris doon. So, natural occurring na Yun lang pangyayari. Naisabi. Okay. Tapos, makalipas ng siguro mga 5 or 6 months, marami nakakakita doon sa foreman na yun na nagpapakita doon sa lugar na yun. Yung foreman na yung nagpapakita, siya na ang nag-hunt doon. Siya nag-hunt doon. Tapos bukod din doon, minsan yung pagka, ginagabi kami, nag-OOT kami, di ba? Dito sa may, tinatawag kami dito sa 4th floor. Si Greenman. Bakit Greenman? Kasi marami nakakita eh. Green siya? Oo. Medyo kulay green siya. Medyo kulay green? Oo, kulay Bakit? green. Ano yung kulay? Nagugulat sila. Kulay lumot o ano? Buong katawan eh. Oo, lagay natin kasi iba mga, matay balay ko talaga. Yung ibang mga katawan namin, long sleeve na kulay green. Pero hindi siya. Buong niya, green. Hindi, may tanong ako, importante. Yung skin niya din ba green? Yup. Pati green niya, green. So, buong green. Hindi ba si parang si Hulk, pero payat siya. Hindi, iniisip ko Oscar the Grouch. Hindi naman siya mabalahibo. Hindi siya mabalahibo. Okay. Okay. So, yung mga hauntings na yan, connected ba yan dun sa pag-aalay ng mga bata dun sa tulay or sa construction site? Sabi nga nila eh. So, possible na ang gumawa sa kanila para maaksidente sila is yung mga mismong unang multo na nag-haunt. Halimbawa, yung nahulugan ng tipak ng bato sa ulo, possible na multo yon, hindi siya foul play or what? Possible. Pero, kasabihan nga eh, di ba? Ang nga talaga nila, may pagkakataon talaga na yung mga nagsasabi multo, pero ang alam kasi ng mga multong yan, hindi pa sila patay. Sa bagay, akala nila, existing pa rin sila. Existing pa rin sila, di ba? So, yung lugar na yan, alam nila, yan yung kanilang ginagawa. Ganito ang kanilang ginagawa. Kaya lumalabas pa rin sila ng paulit-ulit. Di ba? Then makikita mo minsan yung multo tumatagos. Yeah. No? Ito lang yung para sa akin lang Pero meron na rin pagsabi sa akin na ganoon din ang paniniwala nila. Marami na rin. Na yung multo tumatagos. Kasi kaya tumatagos yan dahil nung unang panahon, wala pa to,
Diyan talaga siya. Tumatagos siya. Kasi, diretso pa siya. Sa bagay, wala namang multong hindi tumatagos. Napaka-inconvenient. Oo, di ba? Nadaan siya, bubukas mo siyang pinto, no? Alam nga naman na magbubukas na siyang pinto. Pasensya na ho, kikiraan mo. Di ba? Hirap naman ng ano. Unetiquette naman ng multong yun. Oo. Ayun, Kuya Lance, akin naman naisip ko, ito akin, educated guess na naman to. Yes. Naisip ko yung ritual of bleeding ng mga innocent child para patibayin yung isang bagay. Tingin ko nag-start pa siya nung panahon ng mga pre-Christianity era. Wala pang panahon ng mga ni Jesus Christ. Hindi pa. Ano pa, mga pagan pa na mga panahon. Yung mga sumasamba pa sa mga anito, mga ganyan. Oo nga, diba? Deities, Oo, di ba? oo. Way nila yun para i-appease or bigyan ng respeto yung mga sinasamba nilang Oo, Diyos. di ba? Kasi, Diyosa. di ba? Kasabihan nga dati, para hindi pumutok yung bulkan, mag-aalis sila ng virgin. Di ba? Yan, di ba? Diba? Itatapo nila yung, kailangan yung virgin na yun, wala talagang bahid dungis. Oo. Ang karamihan nga, hindi siya hindi siya 18 kundi 16. Yun talaga yung Yun ang number 1 talaga, hindi 18. Oo. Kaya, yung sinasabi ngayon na 18, no. Kasi ang 18, hindi na bahid dungis yan. Dahil ang dami na ngayon, Sa bagay, diba? tawag dito, nung mga panahon, nung unang panahon, hindi naman pareho ng standards natin sila. Yes, Iba yes. iba yung nila, di ba? Pero, ang talagang sinasabi ng sweet kasi, di ba? Kahit kasabihin naman talaga, sweet 16. So, yun yung parang, Yun ang nila. number 1 talagang unang-unang inihagis kasi doon unang-unang nagkakaroon ng hindi, di ba? Doon kasi, unang-unang nagkakaroon ng mind. Parang conscious diba? na siya sa tama't Kasi, mali. doon niya na makikita yung nagkakaroon na siya ng ganito, nagabago yung katawan niya. So, Yun na yung kamuwangan niya. Yes. Diba? So, tawag dyan, nung yun nga, yung iniisip ko na panahon pa ng mga pre-colonial era, di ba? Tapos, akin, personally, nagpapagawa ako ng mga bahay, may mga paupahan ako. Tawag dyan, nung time na pinapagawa ko sila, by the way, soft flex na yung sinabi ko. Tawag dyan, nagpapadugo din ako, pero manok. Okay. Sa mga, ewan ko para sa akin kasi parang hindi Para naman- mawala yung bad vibes. Yan, parang ganun. Kasi Pero, kasabihan niya sa construction, di ba? Sa construction ngayon sa ginagawa namin, kagaya ng mga engineer ko, ginagawa talaga namin, nag-aalay kami ng kung hindi 50 manok, 4 na baboy o kaya baka 2. Ganyan ang inaano namin. Yung dugo, tapos yung laman niya, yung 1/4 magbibigay kami doon sa hindi dapat. Lulutuin namin yun, tapos parang ikakalat, ilalagay mo lang dyan sa isang tabi. Parang alay talaga siya. Alay talaga siya, tapos bago nyo kainin. Yung iba. Siyempre, tapos hindi lang yun. Ang alay na ginagawa namin, naglalagay pa kami ng alak. Siyempre, parang tao din, di ba? Yun lang, hindi mo siya lalagyan na Hindi, ang tanong, sino asin. yung ino-offeran mo nun? Yung mga dapat. Kasi sabi nga nila, di ba? Encanto? Ano ba? Sama-sama na. Sama-sama. Yung unang mga namatay, yung mga unang nganirahan, Mga elemento? yes, yung mga elemento. Kasi, hindi naman, totoo naman, di ba marami nagsasabi, meron. Meron. Bakit magagawang pelikula kung wala nakukuha Yan ang sinasabi ko pag diba? may source eh. Yes. Paano magkakaroon ng kwento kung walang pinanggalingan? Yun. Di ba? Tsaka, di ba karamihan talaga totoo makikita mo sa mga pelikula? Bakit gumaganda ang pelikula? Dahil sa merong source. Then, may based on. then, makikita mo yung ibang mga bida na hanggang ngayon nagkakaroon sila ng curse. Kasi nga, yung pinuntahan nilang lugar na totoong yun, na bumabaliktad sa kanila. Di ba? Totoo yun. Marami lumalabas ngayon. Kaya nga eh. So, tawag dyan. Pero akin ito mo imaginein mo, no, bata ka, nananahimik ka naglalaro, bigla kayo sasako, tapos sobrang nakakatakot na faith yun, pero kung yun ganun ang man sobrang totoo. cruelty dati eh. Di ba? Pero alam ko hindi sinasako eh. Ginagawa lang nila, magbibigay sila ng candy, no? Bibigyan ng candy yung bata, tapos isasama kung saan, tapos gagawin papaliguan, tapos sabi, pupuntahan tayo ganito, then tatakpan na yung mukha. Okay. Tapos pag takip ng mukha, dadalhin doon sa isang lugar. Then pagpunta doon sa isang lugar,
papatingin nila yung bata, gigilitan. Then, Papaduguan. pag O isasabit ginit pati warik para dumugo. isasabit. Para ano. Grabe, no? Matindi ang ginagawa nun kasi meron nang lumabas eh. Pero tinanggal din agad. Nailabas siya sa YouTube, pero tinanggal din agad. Ano yan? Mm-mm. Murder yun. Murder, no? Pero walang nakakakita ng mukha. Hindi, ang ibig ko sabihin, I just want to step on a reality-based na perspective. Yes. Wala pa naman parang, kung meron yan dapat big news yan, di ba? Na dapat may nakita mga bata, inalay, ganyan. Pero, kaya nga sabi ko siguro nga kanina na mga street children yung ginagamit, hindi yung mga, syempre kung anak yan ni ganito na hahanapin pag may mga magulang Pero pag street children, walang may pakialam sa street Kasi children. nga, alam mo naman, ang ano natin, hanggat hindi mayaman ang natitira, walang aaproba. Di ba? Walang Kaya, maghahanap. yung mga tinatawag na street children, wala na naghahanap dyan Oo, di ba? Yan yung parang kabuti nila na biglang sumulpot Kawawa na Di mga ba? bata, Hindi no? kasi makikita mo yung mga magulang, di ba? Wala Na makikita mo sa isang gilid-gilid lang. Oo. Tapos makikita mo, ngayon nagsama sila. Oo. Bukas makikita mo, may kabuti na, 2 na agad. di ba? Totoo. Minsan nga hindi naman sa pag-ano, minsan nasa aksidente na nga lang yung mga bata sa kali di ba? Tapos bago lang nila malalaman, makikita mo yung magulang nagsusugal. Oo. Tapos makikita nila, yung anak nila ganito na, di ba? Saka lang magkakaroon ng pakialam pagka nangyayari na, no? Tapos, syempre, pagka marami nang nanonood na ganito, papasok ngayon si wala tayong network may papasok na network na magbabalita ng ganito. Di ba? So, parang i-blow up yung news about doon. Yes. Tapos issue ng human I-issue na yun, rights. tapos pupunta na kay taas, na mataas na ganito, Well, ganun plataforma. Ganun naman talaga yung parang takbo Yes. na kalakaran pagdating dyan. So, ayun, yun, tingin ko, yung pinanggalingan is from pre-colonial era, mabalik lang ako. And then, kung may katotohanan ba yun, sa tingin ko, baka meron, pero hindi lang natin alam kung talagang saan in particular na nangyari yun. Kasi, excuse me, walang magsasabi na totoo na, tawag dyan, na maamin di kami, naglagay kami dito ng bata. Walang magsasabing gano'n. Siyempre, sino naman maglalagay yun? Sasabi diba? ng gano'n, diba? I mean, makukulong ka, of course. Siyempre. Pero yun, tingin ko, in some parts ng Pilipinas, dito na lang sa atin, meron yan. Nangyari. Marami nangyari kasi, saan mag-aano yan Hindi mag-i-exist yan. Di ba? Hindi lalabas yung mga ganyang kung walang nangyari. Yeah. Kaya, yun yung parang, isa sa mga if I'm going to think about it, na-mindstuck ako na kung may katotohanan ba. Pero coming from you na based dun sa line of work mo, construction, yes. and may naririnig ka rin ng mga ganun na mga syempre. di ba? So, it gives me some sense of, baka nga. Syempre. Pero I'm still tawag dyan, skeptical, pagdating dun sa issue na yun na, baka hindi naman. Syempre nga naman Paano na lang kung di ba? Bakit? I'm still skeptical. Pero, yun lang, parang sobrang horrible lang niya kung totoo talaga. Oo, kung iisipin mabuti, nakakatakot. Pero then, nangyari na yun hindi natin mababago yung naging history natin. Diba? Pero sa kasabihan nga, history repeat itself. Kaya, nangyayari, baka hanggang ngayon, sa mga mas malaking gusali, kasi hindi naman natin bantay ang bawat isa Diba? Malay mo, merong gumagawa pa rin yan hanggang ngayon. Dahil sa sobrang dami na ng mga batang nakakawala. Yeah. Diba? Na wala naman na gumaano dyan, di gagawin natin ganito lang para mabawasan. Isa rin sa mga parang magandang i-point out dito sa issue na to, yung child welfare, siguro, di ba? Parang, sabihin natin na if ever man totoo man yan, ano yung ginagawa nila para protektahan yung mga bata, let's say, street children, para hindi mangyari to. If ever man totoo. Sa bagay, may mga program naman yung government Yes, pero parang hindi sapat kasi may nakikita ka pa rin Pero dapat nga mas maganda kasi, di ba, hindi naman tayo nag-aano ng tungkol sa ganyan, di ba? Ang inaano ko lang din, sana mas palawigin nila. Kasi dumadami ang mga bata na nasa kalye. Tapos, yung program nila,
parang kulang eh. Hmm. 'Di ba? Kasi makikita mo, ang dami pa rin nakakalat ng mga bata. Ang dami pa rin mga nadidisgrasyang bata. Ang dami pa rin minsan makikita mo meron na sila sa bata, 'di ba? Wala ka na magagawa kasi wala na may-ari ng bata yun eh. 'Di ba? Kaya nga, parang okay lang eh. Kasi wala naman nakakaalam eh. Ewan ko napanood mo yung movie na White Tiger ba yun? Basta sa Netflix, about siya sa isang Indian na mataas ang pangarap sa buhay. Driver siya ng mga mayayaman. Tapos, may nasagasaan silang street children. Tapos, maganda siya, Kuya. Panoorin natin siya one time. Sige. Basta maganda siya, Parang promise. hindi ko yata White Tiger, basta Tiger, ganun, may Tiger, sa Netflix. Nandito yung title. Hindi ko, nakalimutan ko na. Anyway, yun nga yung kwento na mayaman yung bossing niya na pinagdadrivean niya. Tapos, siya yung driver, nakasagasa. Kinuha ng boss niya, yung babaeng boss niya, kinuha sa kanya yung manibela kasi gusto niyang siya yung mag-drive. Tapos, yung boss niya yung nag-drive. Lasing eh. Oh, okay. Galing sila sa party. Tapos, nasagasaan nila yung street children. Tapos, sabi nung driver niya, yung bida, hayaan mo na po wala namang wag natin aminin. Wala namang bukas, na yan, hindi na yan. Hit and run na lang natin, wala namang may pakialam dyan. Yung bossing yung babae, parang, hindi, nakukonsensya ako. Kasi laki, pa rin eh. tsaka laki siyang Amerika. Hindi siya Indiano yung mga yun eh. Sa India kasi parang matigas yung mga Indiano. Okay lang yan. Wala nakakita. Sige, okay lang, diretso lang. Pero yun kasi, laking Amerika yung Indiana na yun na amo niya. Hindi, kailangan i-turn over kayo sarili ko sa police, ganyan. So, ayun isipin mo, kung tutuusin, makakalusot sila eh. Kung gugustuhin nila na hindi nilang anuhin yun, parang i-report sa police na nakasagasa sila. Dun sa culture nga nila sa India, walang may pakialam kung mayroong street children eh, na may namatay or na aksidente. And that reflects dun sa society natin ngayon. Even dito sa Pilipinas, ganun din eh. Same din yung mga pangyayari na, yun, ganun yung situation. Pero Tosin, nakakaano yung ganong klaseng pagkakataon. 'Di ba? Sad, Meron sobrang ka sad. ng pagkakataon na yung bata, yung bang kahit paano nagawan mo na nga siya ng mali eh. So, dapat kahit na itama mo man lang na kunin yung bangkay, then ilibing mo na lang ba? Proper barrier, tawag nila. Pero, kailangan, parang, ang ibig mong sabihin, dapat ilibing man lang nila kahit tapatay nila or what? Pwede. Kasi, hindi, lang, di ba? Para sa akin lang. Sa kanila okay. Kasi nga, ang sa akin, nagawan ko na nga siya ng kasalanan eh. So, I mean, siguro kung nagpapanik ka na ayaw mo rin isuplong yung sarili mo, kahit man lang papano, kung ayaw mong isuko yung sarili mo, ilibing mo man lang yung mapatay mo. Kasi di ba, di ba? Dalawa yun. I see. Diba? At least, hindi, sila pinabayaan na lang nila dyan eh. Paano kung hindi lang may pakialam, nabulok na lang yun doon. Yes. Ako kasi, kasi pag nabulok yung babaho, maraming nakakamoy. Mas maraming abala. Grabe naman, parang hindi tao yun. Inigaya mo. Alam mo, dagalang yun. Nasagasaan mo, kinuha mo, nilibing mo, wala ka. Yung guilt mo, maliit na lang. Kahit may guilt ka, hindi na ganun kalaki. So parang kasi hindi mo napabayaan. Kasi kung napabayaan yun, marami nakaamoy, nagkasakit, malaking guilt mo. Marami namatay eh. Grabe. Pwede, pero joking lang naman yan. Hindi naman yun. Lang natin yan. Pero para sa akin, kailangan mong magsumbong sa polis. Suplong mo yung sarili mo. Kasi ako, hindi ko kaya ko yalan sa na parang kung halimbawa may nagawan ako ng ganyan, tapos hindi ko kaya, parang hindi ako makakatulog na may nagawan ako ng ganyan. Siyempre, kahit naman ako, hindi ko gagawin yun, no? Siyempre, ko rin yung sarili ko dahil, paano na lang, wag naman sana kung yung mahal natin sa buhay ay naging ganun. O, di ba isipin mo yun? Lagi mong ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon ng iba. Yun dapat ang lagi nating mina-mindset. Di ba? Na ilagay mo yung sarili mo. Yes. Di ba? Kumbaga suotin mo yung sapatos ng iba. Yes, correct. So, iniisip ko nga, kung halimbawa nagawa ko man yun na yung ultimate mind stock ko. Yes. Kasi yun lagi iniisip ko yun. Yun na yung mind stock ko. Wala na, GG na ako ron. Syempre, parang medyo, kung ano man maging kalalabasan, kung makulong ka man o hindi, kasi minsan hindi naman maano kung makulong ka na hindi ka ikulong eh. Kasi merong inaano din minsan ng mga ibang pulis. No?
kung wala talaga nakiklaim dyan, wala nag-ano, makukulong ka man pero maliit lang. Yeah. Hindi na sobrang kasi wala nga nag-claim. Yeah. Diba? So, yun, napunta na tayo ro. From construction, napunta sa, child welfare, sa hit and run. Nagpunta tayo sa ng mga di ba? Pero, yun, tawag dyan, very insightful, very fruitful nung napag-usapan natin ngayon. And Kuya Lance, tawag dyan, if meron pang iba na mga pwede nating i-share sa kanila, siguro next episode, dalaw ka uli rito, no? Siyempre naman. Ano maraming pa tayo pwedeng pag-uusapan. Sige. Hindi lang tungkol yan sa Pwede tayo pag-usapan yung mga movies, yung mga napanood natin dati. No? Marami Sige, yan, makakaasa sila na hindi lang ito yung isang beses na makakapunta kami. So, let's wrap up, okay? I guess, ito na lang yung masasabi ko for closure nitong mindsuck na to. Sa akin, tingin ko talaga may nangyari pero hindi lang natin alam na may nag-alay whatsoever. Okay? Yes. So, naman, ikaw? Mangyayari. Ganun din. Ang nasa isip ko naman para bang ilagay natin talaga sa isip na lang natin yun. Na yun nangyaring yun na kung katotohanan ba yun o hindi. Mm-hmm. Tayo na nakakaalam. So, diba? let yourself be the judge ng urban legend na yun. Kung totoo man o hindi. Basta ingatan na lang natin yung mga bata. Yes. Yan lang yun, no? Tapos, kung ganun nga, tawag dyan, hopefully, sana naman, wala naman talagang matuklasan na ganun nga. Isang araw, may balita. Yung isang poste doon, may mga nakalibing na mga skeleton ng mga bata. No? Sana walang ganun. Alright, so guys, kung naisip nyo na meron kayong mga iba pang mga nakaka-mindstuck na mga bagay, and if tingin nyo, ano bang opinion nyo? Tingin nyo ba, totoo na merong mga ganon? May experience ba kayo? May nalalaman kayo tungkol sa napag-usapan natin ngayon? Kung meron bang pinaduguan, let's say sa mga tulay, sa mga construction site, comment down below kung ano yung mga experiences nyo. And, ganon, di ba, Kuya Lance? Yes. I-share nila. I-share nyo na lang, i-comment lang sa baba. By the way, guys, if you haven't subscribed yet on our YouTube channel, please click the link below and follow us on Spotify. Syempre naman, para naman lagi kayo updated sa mga new episodes natin.